Ano? May breast cancer ang asawa ko. Mahal, kumalma ka muna. Malubha na ang kalagayan ng asawa mo. Kung hindi siya magchemo sa loob ng 1 linggo, akalat ang cancer cells. Dali, maghanda ka ng 500,000 para sa bayarin. 500,000. Ang laki naman nun. Doktor, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Mahal, may patakaran ang ospital. Hindi ko pwedeng labagin yon. Para sa asawa mo, 500,000 pa lang yan ang unang bayad. Malaki pa ang susunod na gagastusin. Walang katapusan to. Kaya ko lang i-extend ng 1 araw. Para mas marami kang oras mag-ipon. Salamat, Dok. Sapat na ang 1 araw. Kukunin ko na agad ang 500,000. Kuya Sinren, alam mo ba? Pangarap ko nung bata ko na pakasalan ka. Sayang lang, tadhana ang pumigil sa tin. Wala tayong kapalaran. Sinong nagsabi? May pag-asa pa tayo. Pero, 15 taon ka nang kasal kay At. Parang hindi tama to. Huwag mo na magiging gawin na yun. Kung hindi lang dahil kay mama. Napinilit akong pakasalan siya. Sana tayo na lang noon. Totoo ba? Sa mabuting pananalita, yung asawa ko ay katulong namin mula pagkabata. Kung wala si mama, katulong lang siya sa bahay. Pag naaalala ko to, naiinis ako. Pinilit lang ako ni mama. Si Zengshi, matabat pangit pa. At malakas kumain. Hindi ko alam kung bakit. Pinilit ako ni mama na pakasalan siya. Kung hindi lang para magkaanak. Ayoko siyang hawakan sa loob ng 15 taon. Kuya Sinren, naiintindihan ni Shan. Alam kong gusto mo ng anak. Kayang ibigay ni Shan yon. Ang galing mo, buntis ka agad. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ng baboy na yon, paalisin ko siya ng walang dala. Tapos, ikakasal kita ng marangya. Delikado na ngayon. Kukunin ko ang ipon at note ko. Para sa operasyon ni Aren. Aren, nasaan yung Aviv card na? Iniwan mo para sa anak natin? Bigyan mo ako, may kailangan ako. Mahal, hindi ba't nasa ospital ka? Bakit ang bilis mong bumalik? Ito si Xiaoshan. Kababata ko siya. May problema sa pamilya niya ngayon, kaya dito muna siya titira. Kababata. Kumusta, Ed? Ako si Xiaoshan. Unang beses nating makita. Sana magkasundo tayo. Aren, nasaan na yung Aviv card mo? Ang tanga-tanga mo talaga. Binibigyan kita ng magandang pagtingin. Di mo tinanggap. Huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Anong gagawin mo sa kwarto? Yung pera, para sa atin yun. Para sa magiging anak natin. Huwag mong galawin. Alam ko, pero espesyal ang sitwasyon ngayon. Kukunin ko yung pera para sa'yo. Bukod sa breast cancer, may problema rin siya sa puso. Di siya pwedeng ma-stress. Yung tungkol sa cancer, mas mabuti, huwag mo na lang sabihin sa kanya. Aren, ibigay mo muna sa akin yung pera. May malaking gagamitan ako. May intindihan mo rin balang araw. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Kuya Sinren, sa tingin ko, may tinatago sa'yo si At. Di tama yon. Ako at ang babi sa tiyan ko, sa'yo umaasa ang kinabukasan namin. Huwag kang mag-alala, di ko ibibigay sa kanya yung pera. Tandang mataba, anong laban mo sa akin? MRS Jeng, yung operasyon ng asawa mo, na-schedule na po. Salamat, nahirapan ka. Lahat ng magagawa ko, nagawa ko na. Bukas, pumunta ka sa ospital para magbayad ng 300,000 na deposito. Yung natitirang 200,000, bayaran bago ang operasyon. Huwag kang mag-alala, yung 500,000 para sa breast cancer treatment. Makakahanap ako ng paraan para mabayaran. Breast cancer. 500,000. Yang babae niyan. Nagka-breast cancer pala, gusto pang gamitin ang pera ko para magpagamot? Panaginip. Nahanap ko na ang savings. Yung natitirang bayad sa gamot. Ibebenta ko na lang ang purong pitong alahas na iniwan sa akin ni nanay. Para makumpleto. Boss, tumatanggap ba kayo ng ginto dito? Ipakita mo. Nen, pek yan, di mahalaga. Ano? Rick, di pwede. Regalo sa akin yan ni nanay nung ikinasal ako. Di ko pa yan nasuot at dinala ko pa yan. Para ipa-appraise, may certificate, 24B pure gold. Totoong certificate. Pero yung bagay na yan, bakal lang talaga. Pasensya na, Nen. Kahit may certificate, di ko yan bibilhin. Sige, gamitin ko muna ang savings para sa deposito. Yung dowry at natitirang bayad, pag-usapan natin mamaya. Hello, kamag-anak po ako ni Fuxin. Pupunta po ako para magbayad ng deposito. Kulang po ang balance sa card. Pasensya na po, ma'am. Walang laman yung card mo. How? Buti na lang matalino ako, inilipat ko na ang pera, kung di. Nasira na lahat dahil sa babaeng mataba na yon. Shan, kamusta ang dote ng babaeng mataba? Matinding pagsisikap ang ginawa ko para makuha ito. Kuya Sinren, gustong gusto ko ito, pero... Ibinigay mo sa akin ang dot ni ate. Hindi kaya magagalit si At. Hindi siya maglalakas loob.
May cancer siya at malapit nang mamatay, saka. Ang alahas na ito ay regalo sa kanya ng nanay ko, kaya parang, akin pa rin ito. Ibinibigay ko ito sa'yo. Maglalakas loob ba siyang tumanggi? Aren. Ay naku, baka bumalik na ang babaeng yun. Pumasok ka muna. Itago mo ang lahat ng alahas. Huwag mo siyang hayaang makita. Aren, nawala ang pera sa ating account. Ano nang ingay-ingay dyan? Hindi nawala ang pera, inilipat ko lang. Ikaw pala ang naglipat. Akala ko nawala na talaga ang pera natin. Aren, ibalik mo agad sa akin ang pera. Zenshi, itong pera ay para sa kinabukasan ng ating anak. Ikaw na babae, bakit ko dapat ibigay sa'yo ang ganito kahalagang bagay? Aren, maniwala ka sa akin. Kailangan ko talaga ang pera ito, napaka-importante. Anong gagawin mo? Sinabi ko, hindi pwedeng galawin ang pera. Huwag mo nang isipin ito kung hindi. Magagalit ako sa'yo. Hindi ko naman balak ang kining ito. Ay, wala akong oras magkaliwanag ngayon. Ibigay mo na sa akin ang pera. Mahal, huwag mo akong lokohin. Alam ko kung para saan mo gamitin ang pera. Alam ko na. Kasi ka gusto. Gusto mong gamitin ang pera ko. Para sa pagpapagamot mo, di ba? Mahal, 15 taon ka nang kasal sa pamilya namin, pero wala ka pa rin. Naipagbubuntis. Ngayon, kukunin mo pa ang pera ng pamilya namin. Hindi pwede. Aren, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Ang perang ito ay para sa pagliligtas ng buhay. Talagang kailangan. Ang galing mong umarte, babaeng mataba. Huwag mo akong lokohin. Ano ba talaga ang balak mo? Luxinren, ganyan ka pala mag-isip tungkol sa akin. Tumawag na sa akin ang ospital ngayon. Na nakareserba na ang operasyon para sa kanser. Kulang na lang ang 30,000 deposito. Ikaw na babaeng makasarili. Ano ba ang naiisip mo? Gagamitin ko ang 30,000 para sa pagpapagamot mo. Parang tatapon lang ang pera. Alam ka ba? Hindi para sa akin ang pera. Ayos ka, Zenshi. Di ba sa'yo, ano? Iba ang sa labas. Gusto mong gamitin ang pera ko para suportahan ang iyong kabit, di ba? Hindi. Nanunumpa ako sa langit. Kung magnanakaw ako ng pinaghirapang pera, mamatay ako ng masama. Ang galing mong magunwari. Narinig ko na. Ang tawag mo sa doktor. At nag-search ako online. Sa edad mo, mahirap na gumaling ang breast cancer. Mahirap man, kailangan gamutin. Hindi pwedeng sumuko. Hindi naman ako ang may sakit, ate. Wala akong pakialam. Ikaw ang may sakit, hindi ako. Maniniwala pa ang iba sa'yo. Pero hindi ako. Sabihin ko sa'yo yung 300,000 pesos. Naubos ko na. Ano? Naubos mo na lahat. Panggamot yon. Saan mo ginastos? Sabihin mo. Pero ko yan. Gastusin ko kung saan ko gusto. Kailangan pa bang magpaalam sa'yo? Ginoong Futsinren, ang pagkabili mo ay na-deliver na. Pakising po. Panggamot na pera, ginastos mo sa manika. Sa totoo lang, hindi na kita pagtatakpan. Siksiyaw siya ng unang minahal ko. Dahil umalis siya ng bansa, ikaw ang pinakasalan ko. Ngayong bumalik na siya, dapat mong ibigay ang pwesto. Yung 300,000 pesos, ginastos ko na para sa kanyang manika. Ete, tama si Kuya Sinren. Ikaw ang nang agaw ng pag-ibig. Ako lang ang makakapagbigay ng kaligayahan kay Kuya Sinren. Sumunod ka na lang sa amin. Maghiwalay na kayo ni Kuya Sinren. Luxinren, 15 taon na akong asawa mo. Lagi akong masunurin at nagtatrabaho ng mabuti. Ganito ang trato mo sa akin. Walang kwenta ka. Isang tandang di naglalaba. Hindi tulad ni Shan, maganda siya. At mas naiintindihan niya ako. Siya na ang magiging amo ng bahay na ito. Ang mga manikang ito ay regalo ko sa kanya. Panggamot ang 300,000 pesos. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa iba. Ibalik niya. Hindi iba si Shan. Ikaw ang iba. Mabait ang nanay ko. Naawa siya sa'yo noon, walang magulang. Kaya kanya tinanggap. Yun lang ang papel mo, isang babaeng alila. Isa kang katulong. Anong karapatan mo? Nautusan ako. Katulong. Luxinren, wala ka bang konsensya? Ete, huwag mong sabihin yan. Kung may konsensya ka talaga. Kaya nitong 15 taon, wala kang naipanganak na anak kay Kuya Sinren. Akala mo ba ayoko? Sa mga taong ito, ako ang nagpakahirap para sa pamilyang ito. Para lang mabawi ang utang na loob kay nanay hanggang nasira ang katawan ko. Ang ginagawa ninyo, babalik sa inyo ang karma. Hindi ko ibabalik ang binili ko. Ako ang may hawak sa bahay na ito. Ngayon may cancer ka, nakakasama ng loob. Umalis ka na rito ngayon din at saka. Yung gintong alahas na binili ni nanay para sa'yo, matagal ko nang pinalitan. Ibinigay ko na kay Shan ang mga gamit ng pamilya namin. Wala kang makukuha kahit piso, ikaw na may cancer. Malapit nang mamatay, wala ka ng tahanan. Kung hindi dahil kay nanay, hindi kita papansinin. Sino ang nangangailangan ng pag-aalaga mo? Ikaw ang may cancer. Kung hindi ka mamamatay sa bahay, magpapasalamat na ako. Luxinren, wala ka bang konsensya? Alam mo ba, hindi ako ang may sakit na ito. GNG, Zeng, tapos na ang deadline para sa pagbabayad. Gagawin pa ba ang operasyon ng asawa mo? Ako, Anong gagawin? Kung gusto mo magpa-opera, magbayad ka na rito ng 300,000 na down payment. Kung hindi, pagkalipas nito, wala nang pagkakataon. Zenshi, niloloko mo pa ako. Ang 300,000 na ito, hindi para gamutin ka, sinabi sa akin ng doktor. Sa telepono, makinig ka ang operasyong ito. Hindi na natin gagawin. Ano? Dapat asawa ang nag-iipon para sa paggagamot ng may sakit na asawa. Baka akala ng lalaki, asawa niya ang may sakit. Kaya ayaw niyang tulungan, napakasama, buhay ang nakasalalay. Pag-isipan mong mabuti. Napag-isipan ko na, makinig ka, hindi ako magpapagamot.
Fuxinren, alam mo ba talaga? Ang ginagawa mo, Ate, huwag ka nang lumaban, tanggapin mo na ang kapalaran. Likas sa tao ang gustong mabuhay kung ako ang nasa kalagayan mo. Kapag may pagkakataong mabuhay sa harap ko, hahawakan ko rin ng mahigpit. Pero hindi tulad mo, swerte ako, may bago na akong babae. At buntis pa siya ng anak ko. Ang swerte ko ay nasa hinaharap pa. Fuxinren, hayop ka. Ilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Sino talaga ang may breast cancer? Ate, kung magdradrama ka, gawin mong kumpleto. Kitang-kita na pek ang medical record na ito. Siguradong peke ang medical record na ito. Para lukuhin ako at bigyan ka ng pera para sa gamot, hindi ako taka, lalaki ako. Paano ako magkakaroon ng breast cancer? Fuxinren, kahit ngayon. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong mukha, pero sa sitwasyong ito. Kailangan kong sabihin, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ikaw mismo ang pumutol sa sarili mong daan. Nababaliw ka na ba? Ang pumutol sa sariling daan. Ikaw mismo yun. Sa ngayon, alam kong ayaw mong makinig sa akin. Pero dahil kay mama, paalala ko lang sa'yo. Patingin ka sa doktor, hindi pa huli ang lahat. Malusog naman ako, bakit mo ako pinapatingin? Anong ibig mong sabihin? Sinumpa mo ba ako na magkakasakit din tulad mo? Sinabi ko na ang dapat sabihin, ikaw ang ayaw makinig. Kapag may problema, huwag mo akong sisihin. Kuya Sinren, ang sama naman ng puso ni At. Siya mismo ang gustong gumamit ng pera. Ngayon kami pa ang sinisisi. Tingnan mo ang itsura niya. Nakakatakot. Buntis pa naman ako ngayon. Ano kaya kung bigla siyang magwala at saktan kami? Narinig mo? Natakot si Sean. Ngayon na, umalis ka sa bahay na ito. Bahay ko rin to, bakit ako ang aalis? Bahay mo. Patay na ang nanay ko. Ako ang may hawak ngayon, kaya umalis ka. Ano-ano ang gagawin ninyo? Huwag mong itapon ang gamit ko. Huwag. Kung ayaw mong umalis ng maayos, huwag kang magalit. Kuya Sinren, tulungan mo naman akong itapon ito. Nandito kasi ito. Hindi ako comfortable, pati ang baby ko. Tingnan mong mabuti, Fuxinren. Ito ang altar ng nanay mo. Ano naman? Patay na ang matandang yon. Kahit sino pa ang dumating, hindi ako titigil. Isang kisap mata, tayong magkakapatid, ay naging matagumpay na sa iba't ibang larangan. Pero kahit anong gawin natin, hindi pa rin natin mahana. Ang nawawalang bunso, nating 30 taon na. Kuya, huwag na nating hanapin. At 30 taon na siyang nawala, baka. Tumahimik ka. Buhay pa ang bunso. Nandito lang siya. Sa isang sulok ng mundo, naghihintay sa atin. Kasalanan naming mga kuya, ang tagal niyang naghintay. Pero kuya, hindi isang araw lang siyang nawala. At 30 taon na yon. Ilang 30 taon ba ang mayroon sa buhay? Kung buhay pa siya sa paningin ko, buhay pa siya. Kung susumpain mo pa siya, kahit kapatid kita, paparusahan kita. Kuya, bitawan mo na si Bonso. Nag-aalala lang siya. Hindi niya sinasadya. Ikaw naman, alam mong anibersaryo ng pagkawala ng bunso ngayon. Ganito pa ba siya istimahin? Mga Ginoo, nakita na po namin ang dalaga. Ano? Nay, pasensya na, hindi ko alam. Anong nangyari kay Aren? Nagbago na siya. Umalis ka na. Iimpake mo na ang mga gamit mo. Huwag mong kalimutan, bukas ng umaga kay Sinren Kuya. Kumuha ng divorce certificate, akin na siya ngayon. Gusto ko sanang iligtas siya. Pero naghanap pa siya ng ibang babae at pinalayas ako. Nay, Nahanap ka rin namin, Bonso. sino kayo? Ako ang kuya mo, Bonso. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pahihirapan pa. Ito ba ay... Ikaw yung lalaki dati. Muli akong magpapakilala, ako si Zhao Zihai. Panganay mong kuya, may 2 ka pang kapatid. May naalala ka ba? Mali ang hinahanap niyo, isa lang akong may bahay. Hindi ako ang bunso ninyo.
Nakuha namin ang litratong ito sa mga damit mo. Ikaw ba ang batang babae dito? Bigay ito ng aking inang ampon. Ito lang ang larawan ko noong bata pa ako. Hindi lang iyan ang natitira. Parehong-pareho ang larawan, talaga palang bunso ninyo ako. Totoo yan, 30 taon ka naming hinana. Sa wakas nakita ka na, anong pinagdaanan mo? Bakit sa edad na 32 ay mukha kang matanda? Ako, inampon ako, maayos naman ang buhay ko. Mabuti ang inang ampon sa akin kahit mahirap lang kami. Pero hindi niya ako pinabayaan. Huwag mong lilinlangin ang kuya mo. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Ako, kahit hindi mabuti si Tuxin rin sa akin. Pero pinaghirapan akong palakihin ang biyanan ko. Hindi ako magiging walang utang na loob. Huwag kang mag-alala kuya, malakas ako. Sino ang mga api sa akin? Bunso, huwag mong ipagtatanggol ang gagong iyon. Nalaman na namin ang lahat, nakakatakot ka sa bunso. Pasensya na, mali ang kuya mo. Ayos lang, ayaw ko lang magkasala sa biyanan ko. Alam kong mabait ka, bunso. Mabait ang matandang Fu, pero ang anak niya ay hayop, isa-isa lang, kalmahan mo. Kaya't ngayon na nakita na natin ang bunsong kapatid, madali na lang pa sa atin na hapin ang lalaking manluloko at babaeng manluloko. Madali lang talaga. Pero ang susi dito ay hindi sa atin, kundi sa bunsong kapatid. Bunsong kapatid, sabihin mo lang ang gusto mo, at kami na ang bahala. Ano ang gusto mong gawin dito? Ako, gusto kong ipagawa ang puntod ni Lola ng mas maayos. At gusto ko ring ibalik ni Fuxin rin. Lahat ng alahas na kinuha niya sa akin. Pwede. Pero bago yon, kailangan mong gawin ang isa pang bagay. Anong bagay? Tangang kapatid, di ba sinabi sa iyo ng lalaking iyon na maghiwalay kayo bukas? Tamang-tama, gamitin natin ang pagkakataong ito para tuluyang makawala sa pamilya Fu. Hindi lahat ng basura ay pwedeng maging bayaw ko. Sedge, tapos na ang usapang iyon. Ngayong nakita na natin ang bunsong kapatid, panahon na para bumalik siya sa tunay niyang pamilya. Ano? Mula ngayon, gagamitin mo na ang pangalang ibinigay sa iyo ng pamilya Zhao. Zhao Yuming. Iyan ang pangalang ibinigay sa iyo ng nanay mo. Ang ibig sabihin nito ay ang bata ay kasing halaga at espesyal ng isang banal na hiyas, na may maliwanag at matalinong kinabukasan. Zhao Yuming. Bakit? Kahit nasa alaala ko. Parang unang beses ko lang narinig ang pangalang ito, pamilyar na pamilyar ito sa akin. Parang ito talaga ang tunay kong pangalan. Mula ngayon, magsisimula na ako ng bagong buhay para sa sarili ko. Nanay, nakita na namin ang bunsong kapatid. Huwag kang mag-alala. Kaming tatlo ang bahalang mag-alaga sa kanya. Hindi lang ako maghihiwalay sa matabang babaeng yon. Mag-aasawa pa ako ng iba. At hindi lang iyon, 2 magandang balita pa ngayon. Gaganda na ang buhay ko. Alam mo ba ang pamilya Zhou sa Haicheng? Malapit na akong makipagnegosyo sa kanila. Pagkatapos ng 3 araw, pipirma kami ng kontrata sa kanilang annual party. Siguradong, dapat kayong pumunta para panoorin. Kumusta? Sinren, naimitahan mo na ba ang mga kaibigan? Huwag kang mag-alala, kinontak ko na lahat ng dapat kontakin. Mga mababataas, noong wala akong pera, ayaw nila akong pansinin. Ngayong may pera na ako, lahat sila gustong-gustong. Okay, sa akin. Pero, Sinren, sa napaka-importanteng lugar na yon. Paano kung may mga mahirap na kamag-anak na makasagabal sa mga importanteng tao at makaapekto sa iyo? Ano ang gagawin natin? Tama ka. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Hindi tulad ng babaeng mataba na sarili lang ang iniisip. Sa tamang panahon, tatawagan ko pa ang matabang baboy na yon. Ipakita mo sa kanya kung paano niya ako pinahirapan sa loob ng mahigit 1 dekada. Kumusta, Binibini? Ito, Maliit pa lang ito, Ginoo. May kasama pa itong 10 bihasang personal na tagapangasiwa para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. 3 pambansang nutrisyonista para sa iyong mga pagkain. At may sariling sasakyan para sa iyong pagbiyahe. Hindi ko ba kayo nasisiyahan sa bahay na ito, Binibini? Ang pamilya Zhao ay may mga ari-arian sa buong bansa. Ipapakita ko sa inyo ang lahat mamaya. Pumili na lang kayo ng gusto ninyong tirahan. hindi ito napakagandang bahay para sa akin. Kung talagang hindi kayo masisiyahan. Binibini, walang limitasyon ang credit card na ito. Kung may gusto kayong lupa, bilhin ninyo na lang. Magpatayo na lang kayo ng sarili ninyong bahay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Inang Wang. Huwag kayong matakot, Binibini. Walang mananakit sa inyo dito. Kami ang inyong pamilya. Anong oras na? Ayaw na yata niyang pumunta. Kung hindi siya darating ngayon, papagulungin ko siya. Ayan ka na. Mukhang hirap na hirap ka. Huwag kang mag-alala.
Diborsyo lang naman ito. Tapusin na natin ito agad. Sandali, kahit maghihiwalay na kayo ni Sinren, ang mga ari-arian ninyong mag-asawa. Tama si Shan. Pera ng pamilya ko ang ginamit mo. Kaya sa diborsyong ito, wala kang makukuha. Fuxinren, tingnan mo ang konsensya mo. Ano ba yung sinasabi mo? Kung hindi dahil sa akin. Nasira na ang pamilyang ito. Ang perang kinita mo. Nagbigay ka ba kahit piso sa bahay? Ako ang gumagastos sa pagkain at tubig. Wala akong pakialam. Pera ng nanay ko yun na ibinigay sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, sa akin ibibigay ng nanay ko ang pera. Kaya, pera ng pamilya ko pa rin ang ginamit mo. CJ, pwede akong umalis ng walang dala. Pwede akong pumirma ng kasunduan, pero may isa akong hiling. Ibalik niya lahat ng bigay sa akin ng nanay ko. Ano? Panaginip lang yan. Naibigay ko na kay Shan ng mga alahas. Hindi mo na mababawi yun. CJ, hindi na lang ako maghiwalay. Hayaan mo siyang maging kabit habang buhay. Zhengxi, huwag kang magpakalabis. Bakit mo ako pinipigilan, Sinren? Tingnan mo ang itsura niya. Alam kong nasasaktan ka, Shan. Pero kailangan natin maghiwalay. Kung hindi, pag-uusapan ka ng mga tao. Ako. Ang galing mo talaga. Sige na, ibibigay ko na. Okay na ba ngayon? Sige, dahil malinaw ang usapan, pati sa ari-arian, mabilis din ako. Kahit piso, hindi ko kukunin. Kumusta? Taba Ching. Hiwalayan. Hintayin mo lang ako. Sinren, sa wakas, ay malaya na tayong magkasama. Na, sa wakas nakalaya na tayo. Kay Zhengxi na pabigat. Mula ngayon, tayo na ang magiging masayang pamilya. Kuya, ako si Fuxinren. Kasosyo ako ng pamilya Zhou. Hindi ko alam kung sino sa mga anak na lalaki ng Zhou ang nasa opisina ngayon. Kuya, pakiusap naman, magtatanong lang ako. Hindi ko ikakalat. Sej, sasabihin ko, huwag mong ikakalat, ha? Huwag kang mag-alala, mahigpit ang labi ko. Ang narito ngayon ay si Binibining Zhao, hindi ang mga binata. Binibini. Bakit ngayon ko lang narinig na mayroon palang babae ang pamilya Zhou? Hindi mo alam yon? Si Binibining Zhao ay ang kapatid na babae ng 3 binata na wala noong bata pa at kahapon lang siya nakita. Kaya naman, nandito siya para sa papeles sa opisina. Sej na, nasabi ko na ang lahat. Dumating na si Binibining Zhao. Umalis na tayo. Ah, sige. Ang anak na babae ng pamilya Zhou. Bilyonarya yon. Kung maaasawa ko siya, akyat na ako sa lipunan. Hindi ako alis. Dapat kong makita ang itsura ni Binibining Zhou. Binibining Zhao. Tara na. Opo. Kasalanan mo to. Hindi ko nakita ng maayos ang itsura ng panganay na anak na babae ng Zhou. Ganyan talaga yung lalaking yan. Hindi nagbabago. Nagsiselos na naman. Nangangarap pa sa ibang babae. Dapat tingnan niya muna ang sarili niya sa salamin. Tingnan mo kung magkakagusto sa kanya ang panganay na anak na babae ng Zhao. Sinren, hindi sinasadya ni Shan. Hindi naman nasira ni Shan ang plano mo, di ba? Sige na, huwag mo nang isipin yon. Uwi na tayo. Kung hindi nakita ngayon, okay lang. Sa makalawa, pipirma ako ng kontrata sa pamilya Zhou. Iyak na nandoon din ang panganay na anak na babae. Sa pagkakataong yon, kukunin ko talaga siya. Huminga ka ng malalim. Huminga. Nanay Wang, humihinga na ako, hindi ko na talaga kaya. Miss, ayos ka lang ba? Nanay Wang, sa tingin mo ba masyado akong mataba? Kakadating ko lang. Ito na ang ika-negatibo, siyam na damit na nasira ko sa pagsubo. Miss ko, huwag mong isipin yan. Hindi ka mataba, may suwerte ka lang sa katawan. Nanay Wang, wag mo na akong aliwin sa makalawa. Na ang annual party ng mga Zhou, sigurado. Ipapakilala ako ng mga kuya ko sa buong Haishi, ganito ako. Nakakahiya sa mga kuya ko. Nanay Wang, desidido na ako. Magpapapayat ako, sa loob ng 2 araw, magiging payat ako. Ano? Kuya, bakit mo hinahayaan si Miss? Paano kung masaktan niya ang sarili niya? Huwag kang mag-alala, Nanay Wang, ang kapatid ko. Buong buhay niya ay para sa iba. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas at determinasyon para sa sarili niya. Bilang kuya niya, bakit ko siya pipigilan? Sige, Nanay Wang, ihanda mo ang gown ni Miss. Maghanda ka ng iba-ibang sizes para sigurado. Sage, kuya.
Si Brother Fu, nandito ka pala. Balita ko swerte ka ngayon. Nakuha mo ang proyekto ng mga Zhao. Yumaman ka na. Di ba dapat tulungan mo kami? Sige, CJ. Sino ito? Mrs. Mo? Naalala ko, si MRS Jeng ay hindi ganito kapayat. Huwag mo nang banggitin ang babaeng yon, may breast cancer siya. Malapit nang mamatay, buti na lang nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ito ang bagong asawa ko, si Xiao Xian. Kumusta? Ako si Xiao Xian. Asawa ni MR Fu. Naku, ang ganda ng aura ni Miss Chiao. Pasensya na sa pagkakamali ko kanina. Fu, matagal ko nang sinasabi sa'yo. Palitan mo na ang asawa mo kung mas maaga ka lang. Iniwan ang babaeng yon at pinakasalan si Miss Chiao. Lalong yayaman ang negosyo mo. Huwag na natin pag-usapan yan, pag-usapan natin ang Zhu. Balita ko, kinilala ulit ng pamilya Zhu. Ang kapatid na babae na matagal nang nawawala. Talagang updated ka sa balita. Fu, heto ang sikreto. Sa annual party ng Zhao ngayon. Bukod sa pirmahan ng kontrata, ang pinakamahalaga ay ang pagpapakilala sa eldest na babae ng Zhao sa lahat ng pamilya sa Haishi. Ay dideklara ang kanyang katayuan. Narito na ang eldest na babae ng Zhao. Ano? Siya ang eldest na babae ng Zhu. Kuya Tsinren. Paumanhin sa paghihintay ninyong lahat, aking tatlong kuya. May mahalagang bagay pang kailangang asikasuhin. Kayo muna ay maghintay ng sandali. Ayos lang, ayos lang. Kung si Miss Zhao na ang nagsabi. Ano naman kung maghintay pa kami ng kaunti? Talagang tunay na si Miss Zhao. Ang kanyang karisma ay napakaganda. Kami ring mga babae, bilang ordinaryong tao. Nahihiya talaga. Kanina pa akong nag-isip, maganda naman si Miss Zhao. Ngunit nang lumabas si Miss Zhao, agad na naungusan si Miss Zhao. Ang asawa ko ay ordinaryong tao lang, paano siya maghahaling bulan? Miss Zhu ng pamilya Zhu. Kung maaari lang akong makapag-asawa kay Miss. Kahit mamatay na ako rito ngayon, masaya na ako. Hindi ba yon ang... President Dory na matabang babae niyo na si Zhengxi. Bakit nasa katawan ni Miss? Ganun pala, mukhang. Si Zhengxi na matabang babae ay hindi makatis. Pumayat at nagbalik na nagkukunwaring si Miss para lang sirain. Ang magandang plano ni Kuya Tsinren. Hindi ko hayaang magtagumpay siya. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya ay hindi talaga si Miss ng pamilya Zhao. Siya ay yung maliit na cute, ang dating asawa ng asawa ko, ang matabang babae. Zhengxi, Kuya Tsinren, tingnan mo ang mga alahas na suot niya. Pamilyar ba? Ang alas ng matabang babae, bakit na sa'yo? Ikaw nga talaga. Senshi, Ako. Ano naman? anong ginagawa mo rito? Ito ba ang dating asawa ni Lao Fu? Parang hindi naman. Talagang bawat mataba ay may potensyal. Ngayon, nagsisisi na si Lao Fu. At Zhengxi, alam mo, ngayon ay ang mahalagang araw ni Kuya Tsinren. Pumunta ka ng palihim, okay lang. Pero bakit ka pa nagkukunwaring? Si Miss ng pamilya Zhao. Umalis ka na rito ngayon. Huwag kang magpahiya. At isama ko. Tuxin rin, paano kung hindi ako umalis? At saka, paano mo nalaman na ako ang nagpapahiya at hindi ikaw? At ang iyong mabuting green tea. Noong kasama pa kita, ramdam ko nang mahina ka. Hindi ko akalain na ngayong hiwalay na tayo. Hindi mo pa rin mabago ang iyong kahinaan. Sinasadya mo bang pumunta rito para magulo? Fuxin rin, payo ko sa'yo, ang buhay ay parang ilog. Hindi na ako ngayon ang katulong ng pamilya Fu, na kayang-kayang apihin ng kahit sino. Ikaw, Sabi ko na sa iyo, magpatingin ka sa ospital. Ayaw mo. Nga pala, nakalimutan kong sabihin, may problema ang puso mo. Kaya payo ko, huwag kang magalit ng labis. napakasama mong babae. At Zhengxi, alam kong galit ka kay Kuya Tsinren, pero wala rin namang kasalanan si Kuya Tsinren. Alam ko rin na may breast cancer ka at malapit ka nang mamatay. Pero hindi naman ibig sabihin, nasisirain mo ang plano ni Kuya Tsinren. Ano, may breast cancer pala ang babaeng ito. At Zhengxi, pakinggan mo ang payo ni Atsin. Umalis ka na agad kapag dumating ang apat na tagapagmana ng Zhao. Hindi ka na makakaalis. Kapag nalaman nilang nagpanggap ka bilang panganay na anak ng Zhao, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Mahal kong kapatid, dahil nagmamalasakit ka sa akin. Turo mo sa akin kung hindi ako umalis agad. At nahuli ng mga Zhu, ano ang dapat kong gawin? Para mapatawad nila ako. Siyempre, magdapa ka at humingi ng tawad sa akin at kay Tsinren. Kung magdapa ka ngayon at humingi ng tawad, kung maganda ang mood ko, baka may masabi pa akong mabuti tungkol sa iyo sa mga Zhu. Kung hindi, maghanda ka na lang sa kamatayan. Senshi, tama na. Kailan ka ba titigil? Umalis ka na ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Hindi ba kayo nag-aalala? Paano kung maapi ulit? Ang bunsong kapatid natin? Kuya, 2 araw lang, nakapagpapayat siya. Ibig sabihin matatag siya. Dapat may tiwala ka sa kanya. At mas gusto niyang siya mismo ang magwakas. Sa relasyong ito, bilang mga kuya, dapat natin siyang suportahan, hindi ba? Pero, alam ko ang iniisip mo. Maghintay tayo sandali. Huwag nating istorbohin ang plano niya. Sage na, Fu Tsinren, Xiao Shan. Maging maayos kayo. Kapag nasaktan ninyo, ay kunti ang bunsong kapatid ko, sisiguraduhin ko, hindi na kayo makakakita ng bukas. Ano? Takot na. Ngayon, magdapa ka at humingi ng tawad. Huli na ang lahat. Kuya Tsinren, okay ka lang ba? Napakasama mong babae, ang pamilya Fu, ay nagpalaki sa iyo ng mahigit 30 taon. Ganito ang gagawin mo kay Kuya Tsinren, ang pag-aaruga sa iyo ng mahigit 10 taon. Parang kinain na lang ng aso. Mahigit 1 dekadang pag-aalaga, kayo pa ang may ganang banggitin yan. Nang palayasin ninyo ako sa pamilya Fu, huwag ninyong kalimutan na ang puntod ng aking inang ampon at ang puntod ng tunay na ina ni Fuxin rin ay sabay ninyong itinako. Ano? Naku, ang sama naman yan. Ako'y pinalaki ng aking biyanan upang tumanaw ng utang na loob sa kanyang pag-aalaga. Taon-taon akong naglilingkod kay Fuxin rin.
Anong karapatan mo akong husgahan? Ikaw talaga, Zenshai, ngayon ka pa naglakas loob. Nahamulin ako sa harap ng maraming tao, talagang. Parusahan kita, matawad. Sino ang maglakas loob? Ako si Zoe Weming. Ano naman kung Zhu ang apelyido mo? Sasabihin mo ba? Ikaw ang bagong muliang anak ng pamilya Zhu. Tama, ako ang anak ng pamilya Zhu. Katarantaduhan. Sino ka ba talaga? Alam na namin ni Sinrenje. Mukhang malapit ka ng mamatay, nababaliw ka na. Eh bakit hindi ninyo hulaan kung paano ako nakalusot? Sa mga gwardiya sa pinto at nakasuot ng damit na ito, na hindi ninyo kayang bilhin sa buong buhay ninyo. At bakit ako naglakas loob na guluhin ang handaan? Binibini. Naalala kita, ikaw yung nasa opisina ng sibil. Ako nga. Ang lakas ng loob mong bastusin ang binibini. Kung hindi lang utos ng binibini, matagal ko na kayong itinapon sa labas. Imposible, imposible yan. Isang ordinaryong tao lang siya. Paano siya magiging anak ng pamilya Zhu? Mula ngayon, ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhu ay wala nang kinalaman sa pamilya Fu. At ang pakikipagtulungan ng pamilya Zhu kay Fuxinren ay makansela rin. Ay, talagang kapalaran, kung mabait lang sana si Jifu, sa dating asawa at hindi naglalasing sa labas. Baka naging bayaw na siya ng binata ng pamilya Zhao. Ay, totoo nga. Zenshai, ako ang nagkamali. Naloko ako, patawarin mo na ako. Patawad ta diyan. Huwag kayong maloko. Hindi siya. Anak ng pamilya Zhao. Sino ka? Ako ang matalik na kaibigan ni An-An nang pumasok ka. Nagtataka si An-An kaya pinasilip niya ako sa labas. At natuklasan ko ito. Tingnan ninyo. Mga binata, may nagulat, magulo na ang salusalo. Ara na. Malinaw ang ebidensya. Hindi siya tunay na heres. Babaeng nakikipag-ugnayan sa matandang lalaki. Pero sinabi ng bodyguard ng Zhao na siya yon. Ano ba talaga? Ano pa ba? Siya at yung bodyguard. May relasyon. Kaya siya tinulungan magsinungaling. At Zengshi, hindi ko inaasahan. Nababagsak ka sa ganito. Para siraan si Sinren, humantong ka sa pakikipag-ugnayan sa matanda. Eti bodyguard ng Zhao. Pinatulan mo. Grabe ka talaga. Ikaw. Tigil! Ganyan siya, kaya para sa kanya. Lahat ng tao katulad niya, marumi. At mababa ang uri. Matigas ang ulo mo sa harap ng panganib. Babaeng pakawala, ngayon nagpapanggap ka pang. Heroes ng pamilya Zhu. Tatawag ako sa mga Zhu brothers para ipahiya ka. At ang peking mukha mo. Narito na ang tatlong Zhao brothers. Sino daw ang ipapahiya ninyo? Sabihin nyo. Marinig namin. Ito yung babae. Dati, inampun siya ng nanay ko. Naging child bride ko. Pandak, mataba at baog. Nagka-breast cancer siya, kaya hiniwalayan ko. Pero nagtatanim pala siya ng galit sa akin. Pagpayat niya, ginulo niya ang zoo anniversary. Nang bola pa ng bodyguard. Ngayon, nagpapanggap bilang zoo heiress. Ah, siya. Tong babaeng to, Sige, paano mo siya paparusahan? sa tingin ko, baliin ang mga binti niya. At paupuin siyang gumapang palabas. Para hindi na siya makakatayo. Ano sa tingin niyo? Maganda. Sang-ayon ako. Seg, nasaan ang mga tauhan? Sundin ang utos ni Jifu. Baliin ang binti niya at paupuin gumapang. Ano? Ex-wife ko, tunay na zoo heiress. Fuxinren, ngayon mo lang na-realize. Nilusot mo ang kapatid ko. Kayo talaga. Kung hindi ko siya hiniwalayan, ako sana ang asawang zoo ngayon. Kuya Sinren, ano nang gagawin natin? Sigurado ba tayong wala na? Sinira ko ang pangarap kong maging mayaman. Hindi. Hindi ko palalampasin to. Zenshi, nagkamali talaga ako. Paumanhin. Patawarin mo ako, okay lang ba? Judas, patay na ang puso ko noon pa. Hindi na kita mapapatawad. Uy, babae, talagang ayaw ng mabuting pakikitungo. Eh, ngayon ako naman, ay nakasama na ang zoo. Dahil ayaw mong patawarin ako. Eh di huwag ka ring magpakasaya. Hindi nyo alam itong babae. May breast cancer na siya. Kahit zoo family princess ka. Ano naman? Ngayon, kumalat na ang cancer cells. Ilang araw na lang ang buhay mo. Ano? Talagang tanga ka. Hanggang ngayon, akala mo ako ang may breast cancer. Eh di ba? Hindi ba ikaw? Breast cancer. Ako, lalaki, paano magkakaroon ng breast cancer? Ay, talagang mas masahol ang tanga kaysa sa masama. Kung ayaw mong maniwala, bigyan kita ng pagkakataon. Tanungin mong mabuti kung sino talaga ang malapit ng mamatay. Nagsisinungaling ka lang. Ang ganda ng pakiramdam ko, malusog ako. Malusog.
Ni hindi mo alam na may problema ang puso mo. Akala mo pa malusog ka. MRS Zeng, kinansela na ang cancer surgery appointment ng asawa mo. Malamang kumakalat na ang cancer cells. Samahan mo siya nitong mga aw. Baka ilang araw na lang siya. Ano? Ako pala ang may breast cancer. Opo, MR-Fu. Alam kong mahirap tanggapin. Pero lumampas na sa pinakamagandang panahon para magamot. Wala nang isang buwan ang natitira sa iyo. Maliban na lang kung Ano? makakapag-ipon ka agad ng 500K para sa operasyon. Dagdag pa ang 500K para sa emergency scheduling. Kabuwang 1,000,000. Zeng, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. Kung may 500 nilang, may pag-asa pa akong mabuhay. Judith, nakalimutan mo ba? Naipon ko na ang pera noon para sa down payment mo. Pero saan napunta ang perang iyon? Ang pera yung pera. Iyong pera, ibinigay mo sa babaeng itong malandi. Para bumili ng 30 labubo na walang kinalaman. Zeng, hindi asawa, iligtas mo ako. Ako ang may kasalanan. Alam kong mabait kang tao. Ngayon, Zoo Family Princess ka na. Kung magsasabi ka lang, Tutulungan ako ng Zoo Family. Fu X, ngayon mo lang naisip ang pagsisisi. Noong ininsulto mo ang kapatid ko. At pinalayas mo siyang walang dala, ibang-iba ang mukha mo. Huwag mo na kaming pagmakaawa. Mabait siya, pero ang mabait. Hindi dapat samantalahin ng taong makasarili at ganit tulad mo. Zeng, hindi, Miss Zeo. Dahil sa nanay ko, iligtas mo na ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kuya, Kapatid, ngayon hindi ka na dapat magpadaig sa awa. Ang mga lalaking tulad niya, hindi talaga nagsisisi ng totoo. Hindi ba't iniwan ka niya para sa ibang babae? Hayaan mo na lang siyang magligtas sa kanya. Ako ang magliligtas. Pwe, wala akong pera, hindi ako pupunta. Tingnan mo, ito ang babaeng mahal mo. Nagkamali ako, alam ko na ang pagkakamali ko. sige na kuya, bigyan mo siya ng 500,000. Dahil sa inang tumanggap sa akin, ililigtas ko ang buhay mong asong ito ngayon. Ngunit mula ngayon, kasi may alam mo, sa pamilya mo, mawawala na. Mula ngayon, tapos na ang relasyon natin. Salamat, binibining Zoo. Sa hinaharap, hindi na ako makikialam sa inyo. Aalis na ako mali, gugulong na ako palayo. Mga kasama, mayroon pa kaming pamilyang usapin ngayon, maghiwa-hiwalay na tayo. Kapatid, ginawang kanya na masama, bakit mo pa siya ililigtas? Marahil ito ang pagkakaiba ng tao at hayop. Sige na kuya, umalis na tayo. Gusto kong kumain ng adobong spare ribs na luto mo. Sitch, sumama ka sa kuya, lulutuin ko para sa iyo. Esan,